Sa nakaraang kwento natin ay labis ang takot ni Predator dahil sa kanyang naramdaman kay Blue, at sa pagpapatuloy ng kwento. Bigla namang hinawakan ni Haro ang balikat ni Blue sabay tanong nito na kung bakit ba hindi siya tumatakbo sapagkat naririnig niya na ang mga tunog ng mga paparating na mga halimaw sa kanilang lokasyon. Napansin naman ni Haro si Predator kaya naman sa halip na pilitin ito ay pinalakas nito ang loob ni Blue at sinabi niya na bilisan niya lang ang kanyang gagawin at agad namang sinang-ayunan ni Blue ang sinabi ni Haro sa kanya. Pinagpawisan naman ng malala si Predator dahil sa kanyang takot at nang walang ano-ano'y bigla siyang pinatikim ng sipa ni Blue sa mukha ng napakalakas kaya naman humulma ang bakas ng paa nito sa mukha nito. Napangiti naman Blue dahil sa kanyang ginawa at maging si Haro ay napapangiti rin. Agad naman silang tumakbo at maya-maya pa ay bumangon na si Predator habang mayroong tumatakbo na alipores patungo sa kanya at nagsusumbong siya na marami na raw halimaw na dumadagsa dito at bigla na lang siyang kinagat ng halimaw sa katawan nito. Parang wala pa sa wisyo si Predator at naririnig niya naman na may nagsisisigaw na humihingi ng tulong at nang magkawisyo na siya ay agad niyang inutusan ng isa niyang alipores na dalhin nila dito si Mata ngayon na. Agad namang sumunod sa utos ang kanyang alipores at sa kabilang eksena naman ay habang tumatakbo si Blue patungo kay Gujan ay bigla niya na lang itong binigyan ng isang suntok sa mukha at bumagsak ito sa lupa. Nagtatakang tanong naman ni Haro kay Blue kung ano ba ang nangyayari, hindi naman pinansin ni Blue ang katanungan ni Haro at kinumpirma niya kay Gujan na siya ang nagsabi patungkol sa life force dahil hindi nito alam kung ano ang patungkol sa life force. Sagot naman ni Gujan na siya nga ang nagsabi na gawan siya ng posas na hindi didikit ang mga daliri niya. Galit na galit naman si Blue na tinanong ito na kung bakit niya nagawa yun dahil sa kanya raw ay pinahirapan siya ng ilang araw. Sagot ni Gujan na ginawa niya ang desisyon na yun base sa kanyang aksyon sapagkat pinili niya ang pinaka-the best na estratehiya base sa kanilang sitwasyon. Kinumpirma naman ni Blue na kung seryoso ba ang sinabi niya noong nakaraan sa kanya. Sagot ni Gujan na oo dahil hindi niya siya gusto. At ipinaliwanag niya naman kung bakit hindi niya siya gusto dahil sa kanyang ugaling hindi kinakailangang aksyon ay nilalagyan niya ng butas ang kanilang plano. Dagdag niya pa na kung mayroon siyang kapangyarihan na kagaya sa kanya ay gagamitin niya ito ng mas mainam kumpara sa kanya sapagkat ang kapangyarihan na yan ay sobra-sobra sa kanya. Nagtaka naman si Blue at tinanong niya si Gujan na kung sa gayon na hindi niya siya gusto ay bakit hindi niya iniwasan ang kanyang suntok dahil madali niya lang maiiwasan yun dahil sa kanyang kakayahan. Tugon naman ni Gujan na sa kadahilanang kailangan niya siya dahil siya lamang ang kilala niyang tao na may kakaibang taglay na kapangyarihan para magawa niyang maipaghigante ang kanyang kapatid. Iniabot naman ni Blue ang kanyang kamay kay Gujan sabay tanong niya na kung hindi pa ba siya tatayo at kung pinaplano niya na bang mamatay dito. Ngumiti naman si Gujan sabay abot niya ng kamay ni Blue at sinabi niya na wala siyang balak mamatay dito sapagkat mayroon siyang magandang plano. Samantala pilit na nilalabanan ng mga alipores ni Predator ang mga halimaw. Habang si Predator naman ay inabutan ng sandata ng kanyang alipores at habang tumatakbo sila ay inutusan niya naman ang kanyang mga alipores na maghanda na sila sa paglalaban at tinanong niya naman ang mga ito na kung kailan pa ba darating si Mata. Natigilan naman siya dahil mayroong nagsalita na nandito na si Mata. Habang papalapit ang itinuturing nilang Mata na inalalayan ng isang lalaking may makapal na bigete na parang si Hitler ay sinabi niya naman kay Predator na ang isa sa kanyang mga alipores ay voluntaryong nagkusa upang maging isang Mata. Masayang-masaya naman si Predator at sinabi niya na bibigyan niya ito ng gantimpala mamaya kaya naman iminungkahi niya na kunin na niya ang piring sa kanyang mata upang malaman kung sino ba ang nagboluntaryong maging Mata. Kinaligan naman ni Hitler ang piring sa mata ng bagong Mata. At ang nagboluntaryong magsilbing Mata ay si Manok at napasabi na lang siya na nakakakita na siya. Bainalika naman ang eksena at dito mayroong nakagapos na isang halimaw at ipinapaliwanag ng kasama ni Manok na mababa lamang ang porsyento na magtagumpay ang eksperimento na ito. Dahil kapag hindi niya nagawang matiis ang sakit mula sa halimaw kapag nahuli siya nito ay mamamatay siya agad-agad. Kinumpirma naman ng kasama ni Manok na kung gusto niya pa bang ipagpatuloy ito kahit na mababa ang success rate ng eksperimento na ito dahil kung hindi niya gusto ay mayroon naman silang mga livestock. Naalala naman ni Manok sina Gujan at Blue kaya naman agad siyang nagsalita na simulan na kaagad ang eksperimentong ito at napangiti naman siya sabay sabi niya na hindi niya gustong maiwan sa dalawang yun. Sinisipat naman ni Mata ang halimaw at sinabi niya na nakikita niya na sa wakas ang kahinaan ng halimaw. Sumigaw naman si Predator at inutusan niya si Manok na sabihin niya sa kanya kung saan ang kahinaan ng halimaw. Lumingon naman si Manok at kinumpirma niya na kung siya ba ang kanyang inuutusan.
Bigla niya namang sinabi na hindi niya gustong sundin ang kanyang utos. Labis naman na nagulat si Predator dahil sa sinabi ni Manok. Kaagad naman umalis si Manok habang tumatawa siya na masayang masaya sapagkat nakikita niya na ang kahinaan ng mga halimaw. Nagtataka naman si Predator dahil wala pa siyang nakikitang may tauhan siyang ganito dati. Dumating naman ang lalaking kalbo ang likod ng ulo at sinabi niya sa Predator na ang taong parang manok ang buhok ay ang pumalo sa kanyang mukha gamit ang baseball bat. Humingi naman ng patawad si Hitler sapagkat inaakala niyang isa siya sa kanila. Natigilan naman si Predator at sinabi niya na ang ibig sabihin lamang nito ay wala na silang magsisilbing mata para makita ang kahinaan ng halimaw. Nakita niya naman ang isang dambuhalang halimaw na nasa lupa kaya naman agad siyang umalis na siyang ikinagulat naman ng kanyang alipores. Agara naman siyang tumalon patungo sa halimaw at habang nahuhulog siya sa halimaw ay sinasabi niya naman na kung sa gayon ay wala na siyang maggagawa pa kundi ay maging isa siyang mata. Habang nilalamon siya ng halimaw ay masayang-masaya naman siya dahil ayon sa kanya na ang tanging naghihintay lamang sa isang taong natatalo na sa labanan ay ang kamatayan. Samantala ang tatlo naman ay nagmamadaling naglalakad at habang naglalakad sila ay sinabi naman ni Gujan na ito ang pinakadabas na option. Ginamit niya naman ang kanyang kakayahan at tiningnan niya sina Haro at Blue at nakita niya ang posibilidad na makakaalis sila sa lugar na ito at makakaligtas sila. Sa kanilang paglalakad ay may napansin si Gujan at napahinto siya. Sa kanilang harapan ay mayroong mataas na halimaw na iisa ang mata na umiilaw. Sa likuran naman ni Haro ay may halimaw din na mayroong matalas na sandata. Samantala ang babaeng ito naman ay mas binibilisan niya pa ang pagtakbo dahil sa takot niya sa mga halimaw at kahit paanong bilis niya sa pagtakbo ay nagawa pa rin siyang maabutan ng halimaw at natusok siya sa kanyang katawan. Nakita naman ni Blue na itinataas na ng halimaw ang babaeng natusok sa katawan at nang walang ano-ano'y biglang ibinok ng halimaw ang kanyang galame at naging dahilan yun ng pagkalasog-lasog ng babae. Naghanda naman si Blue upang umatake habang umuulan ng dugo at laman na babaeng nagkalasog-lasog. Kinuha na rin ni Gujan ang kanyang sandata at tinanong niya ang mga ito na kung handa na ba sila. Sagot naman ni Haro na kasing handa magpakailanman. Sagot din ni Blue na handa na siya at ipinalabas niya naman ang kanyang life force sa dulo ng kanyang daliri at sumugod na nga ang mga halimaw sa kanilang tatlo. At nang papalapit na ang pag-atake ng halimaw sa kanila ay iniwasan naman yun ni Haro at nang papalapit na ito kay Gujan ay muntikan niya nang hindi ito maiwasan. Kumilos na si Blue at pupunteryahin niya sana ang halimaw na pumatay sa babae ngunit bigla siyang natigilan dahil mayroon siyang naramdaman na papalapit na pag-atake sa kanyang likuran kaya naman iniwasan niya muna iyon bago niya ituloy ang kanyang plano. Sinugod siya ng halimaw ngunit dahil sa bilis ng kanyang galaw ay nagawa niyang matakasan ito at dumaan siya sa likuran ni Gujan. Habang si Gujan naman ay ginamit niya na ang kanyang kakayahan at agad siyang sumugod sa halimaw at nang papaatake na sa kanya ang halimaw ay ang ginawa niya ay umikot siya upang maiwasan ang pag-atake ng halimaw sa kanya. Ginawa niyang tangtungan ang braso ng halimaw at agad siyang tumalon ng napakataas sa likuran na bahagi nito at habang nasa himpapawid siya ay sa isip niya na kaya niyang maiwasan ang mga pag-atake ng halimaw nang wala man lang kahirap-hirap dahil sakop pa nito ang posibilidad na kanyang nakikita at ang tanging kailangan niya na lamang na gagawin ay ang hanapin kung saan nakatago ang core nito at patayin. Bumukas naman at lumabas ang parang isang mata mula sa halimaw na kanyang kalaban at nakaramdam naman siya ng isang pamilyar na pakiramdam dahil ang pakiramdam na ito ay naramdaman niya na nung sinubukan niyang gamitin ang kanyang life force. Umilo naman ang parang mata ng halimaw at ang posibilidad na nakikita nito ay naputol kaya naman hindi niya nakita na paparating na sa kanyang harapan ang pag-atake ng halimaw at parang isa itong laser. Sa puntong papalapit na sana ang pag-atake ng halimaw sa kanya ay mabuti na lang ay nagawa siyang itulak ni Haro at nagawa nitong makaligtas mula sa pag-atake ng halimaw na iyon ngunit nadaplisa naman ng pag-atake ng halimaw ang kanyang buhok. Dahil sa puwersahan siyang inusag ni Haro ay napalakas naman ito kaya naman napapreno silang dalawa. Tinanong naman ni Gujan si Haro na kung paano niya nagawa iyon. Sumigaw naman si Haro na sa kadahilanang nakita niya siyang parang nasa panganib kaya niya nilapitan agad at itinulak. Mayroon namang humahabol kay Haro na isang halimaw na mayroong sandatang matalim. Sa isip-isip naman ni Gujan habang nakatitig siya sa likuran na bahagi ng halimaw na umatake sa kanya na ang kapangyarihan na kanyang pinakawalan ay parang kapareho kay Blue na ang kapangyarihan upang magagawa ng posibilidad at ang kapangyarihan na mas lampas pa kaysa sa kanyang inaasahan at ang kapangyarihan na wala siya. Subalit ayon pa sa kanya na gagawin niya ang lahat ng kanyang makakaya upang mapatay lamang ang halimaw na umatake sa kanya.
Samantala si Blue naman ay nilalabanan niya pa rin ang halimaw na pumatay sa babae kanina at pinapaulanan niya ito ng suntok at iniiwasan niya rin ang bawat pag-atake ng halimaw sa kanya. Habang umaatake siya ay sa isip-isip niya naman na hindi niya alam kung hanggang saan niya magagamit ang kanyang kapangyarihan. Naalala niya naman ang nakalaban niyang halimaw dati at ayon sa kanya na kapag nagamit niya na lahat ang kanyang kapangyarihan dito ay baka mahahantong na naman siya sa pagkawala ng malay kagaya dati kaya naman napagdesisyonan niya na kailangan niyang makontrol at magamit ng mabuti ang kanyang kapangyarihan. Kaya naman kailangan niyang mapatamba ang kanyang kaharap na halimaw ngayon sa lalong madaling panahon. Habang papalapit siya sa halimaw ay iniwasan niya naman ang pag-atake ng halimaw sa kanya at nakita niya ang core nito kaya yun ang kanyang pinunterya at pagkasuntok niya ay nagkaroon lamang ng basag ito ngunit dahil sa angking bilis din ng halimaw ay papalapit na ang pag-atake nito sa kanya at nagawa siyang mahuli ng halimaw subalit dahil sa lakas niya ay nagawa niyang makawala mula sa pagkakahuli ng halimaw sa kanya. Nang makakuha na siya ng buwelo ay agad niya na namang sinugod ang halimaw at pinunterya niya muli ang core nito at sa pagkakataong ito ay nagawa niya ng mapatay ito. Samantala si Gujan naman ay parang nahihirapan na sa halimaw at umatake naman ito patungo kay Gujan at tumatakbo naman si Gujan upang maiwasan ang pag-atake na parang laser ng halimaw sa kanya. Pilit niyang tinatakasan ang laser na papalapit sa kanya at nang makakuha na siya ng tamang pagkakataon upang punteryahin ang core ng halimaw ay agad naman siyang sumugod sa halimaw, at habang papasugod siya ay inatake naman siya ng halimaw subalit iniwasan niya naman ito kagad at nang malapit na siya sa kung saan ang core ng halimaw ay agad niya namang itinapon ang kanyang sandata sa core nito. Bumaon naman ang kalahati ng kanyang sandata sa katawan ng halimaw kung nasaan ang core nito ngunit labis ang kanyang pagkagulat sapagkat nakita niyang hindi niya nagawang tuluyang mabasag ang core nito at napapatanong na lang siya sa kanyang isipan na kung hindi pa ba sapat ang lakas ng kanyang pagtapon sa kanyang sandata patungo sa core ng halimaw. Dahil sa hindi siya makapaniwala na kulang ang kanyang lakas ay hindi niya na namalayan na paparating na pala ang pag-atake ng halimaw sa kanya. Ngunit may bigla namang parang kidlat ang dumaan sa kanyang gilid at dito sinipa ni Blue ang kutsilyo ni Gujan upang mas bumaon pa sa core ng halimaw. Nagawa namang matusok ng sandata ang core ng halimaw dahil sa pagbaon ni Blue nito at hindi na nagsayang ng oras pa si Blue at agad siyang tumalon at pagkabagsak niya ay nasa likuran na siya ni Gujan habang ang halimaw na nasa harap ni Gujan ay unti-unti nang nagiging bilog habang si Blue naman ay naghahanda upang labanan ang iba pang natitirang mga halimaw. Agara namang umalis si Blue habang si Gujan ay pinagmamasdan ng halimaw na nagtatransform sa pagiging isang bilog na bagay. Samantala si Haro naman ay tumatakbo lamang na hinahabol siya ng halimaw na mayroong matatalim na sandata. May bigla namang umatake sa halimaw at pagkatingin ni Haro sa halimaw ay bigla na lang itong namatay at nagtatransform na ito sa pagiging isang bilog na bagay habang nasa tabi niya na si Blue. Sa kabilang banda naman ay humihingi ng tulong ang mga alip-ores ni Predator dahil inaatake sila ng mga halimaw. At dito mayroong tumulong sa babaeng malaki ang Cocomelon na maganda at nagpasalamat naman ang babae. Ngunit pagkatingin ng babae kung sino ang tumulong sa kanya ay bigla siyang nagulat dahil kilala niya ito. Ang taong tumulong sa babae ay walang iba kundi ay si Manok at sinabi ni Manok sa kanya na kagaya nga ng kanyang ipinangako noon na tutuparin niya ang kanyang pangako kapag tinulungan niya ito. Hindi na nagsayang pa ng kahit isang segundo si Manok at agad niyang binulungan ang babae ng kanyang kahilingan. Pagkarinig ng babae ay namula naman ang kanyang pisngi at isinigaw niya na hindi niya gagawin yun at tinanong niya naman ito na kung bakit niya ba gawin yun para sa kanya. Wala namang magawa ang babae at napasigaw na lamang ito na namumula ang kanyang pisngi. At agad niyang sinabi na sige na nga subalit ang kapalit nito ay ang tulungan siyang makatakas ng ligtas sa lugar na ito. Pagkarinig ni Manok ng sinabi ng babae ay masayang-masaya naman siyang humahalakhak at nagra-rock and roll at napapasabi na ang saya talaga nito. Samantala nagawa namang makaahon ni Predator mula sa halimaw at pagkabango niya ay nakita niya si Manok at ang kanyang alip-ores na magkasama at napapatanong sa kanyang isipan na kung pinagtaksilan ba siya. Ngunit ang importante naman para sa kanya ay nagagawa niya ng makita kung nasaan nakalagay ang core ng halimaw at ang daloy ng life force. Sa tingin niya naman ngayon ay naiintindihan niya na kung bakit ganoon na lamang gumalaw ang batang yon. Tumunog naman ang kanyang walkie-talkie at sinagot niya naman ito kaagad at nagpasalamat naman siya sapagkat nakapasok na rin ang tawag na kanyang matagal nang hinihintay at sinabi niya naman na mayroon na siyang mata na nakakakita ng life force ngayon. Inutusan niya naman ang nasa kabilang linya na sabihin niya sa kanya kung paano gamitin ang kanyang life force.
Makalipas lamang ang ilang oras ay marami na ang namamatay na mga halimaw at nagkalat ang mga core nito sa lupa. Samantala si Blue naman ay hingal na at tinanong niya ang mga ito na kung ayos lang ba sila. Nag-alala naman si Haru sa kanya at tinanong niya ito na kung ayos lang ba siya dahil parang di na niya kayang lumaban pa at si Gujan naman ay parang nagtataka kay Blue. Sagot naman ni Blue sa katanungan ni Haru na ayos lang siya dahil kaya niya pang gamitin ang kanyang life force. Habang pinagmamasdan ni Gujan si Blue ay sa isip-isip niya naman na wala siyang itinutulong sa kanila at kahit na wala raw siya dito ay magagawa pa rin ni Blue na maubos ang mga halimaw dito. Subalit naalala niya rin na gusto niyang ubusin ang mga halimaw kagaya ng sinabi niya sa kanyang kapatid bago ito pumanaw. Ngunit ang kasalukuyan niyang estado ngayon ay parang may kukumpara siya sa isang basura. At napagtanto niya naman na sa tingin niya ay siya ang kaawa-awa dito. Makalipas lamang ang ilang minuto ay tinanong ni Haru si Gujan na kung saan ba sila pupunta dahil ang kanilang paligid ay pinapalibutan na ng apoy. Tugon naman ni Gujan na mayroon na siyang hinandang plano para makatakas sila at kapag nagawa nilang makalampas sa apoy dito ay kinakailangan pa nilang makadaan sa pamamagitan ng kanyan para lamang makalabas ng tuluyan. Nagtatagang tanong naman sa kanya ni Haru na kung kailan niya ba inihanda ang lahat ng ito dahil hindi ito madaling ihanda ng siya lang. Ipinaliwanag naman ni Gujan na nakasalamuhan niya ang mga taong nakatakas na itinuturing mga pagkain ng predator habang sila ay nakakulong at nagkasundo silang magtulungan ng mga ito. Naalala niya naman si Mata at sa isip-isip niya na mayroon siyang isang taong handang tulungan siya upang magawang makatakas ng lahat ng bilanggo mula sa pagmamalupit ng predator sa kanila. Sinabi naman ni Blue na siya pala ang tinutukoy ng taong iyon na tumutulong sa kanya. Wala namang naging tugon si Gujan. Namangha naman si Haru kay Gujan dahil pinlano niya ang lahat ng ito habang sila ay nakakulong. Tiningnan naman ni Gujan si Blue at parang pagod na ito. Makalipas ang ilang minuto ay tumalo na sila sa apoy at nagawa na nilang makalabas sa lugar na puno ng apoy at habang tumatakbo sila ay mayroon naman silang narinig na tinig na nagsasabing teka muna at sasama sila sa kanila. At pagkalingon nila ay nakita nila si Manok kasama ang babae. Masaya naman silang binati ni Manok dahil matagal-tagal na rin silang hindi nagkita habang ang babae naman ay parang galit na galit sa mga ito. Itinuro naman siya ni Haru dahil hindi siya makapaniwala na ang babae raw na iyan ay sinubukan silang patayin noong nakaraan kaya naman nagtataka siya na kung bakit ba siya kasama ni Manok. Dumating rin ang babaeng maikli ang buhok na nakasalamin at sinabi niya na teka muna at sasama rin siya sa kanila at agad naman siyang binati ni Manok. Napasabi na lamang si Gujan na hindi niya inaasahan na marami pa palang taong nandito at naiirita naman siya dahil doon. Kaagad niyang tinutukan ng kanyang sandata ang babae at sinabi niya na kapag nagpakita siya ng kahit na maliit na palatandaan na pagtataksila nila siya ay papatayin niya ito agad-agad. Itinaas naman ng babae ang kanyang kamay sabay sabi niya na nakuha niya ang kanyang ibig na sabihin at hindi siya gagawa ng ikakasama niya. Nagpatuloy na sila sa paglalakbay at hindi basta-basta ang daan na kanilang tinatahak at may matatarik pa silang dinaanan, walang hirap naman ang mga daan para kay Blue. May napansin naman na isang halimaw si Haru at habang sila ay naglalakad ay mayroon namang mga napakaraming halimaw sa itaas nila. May bigla namang nahulog na halimaw mula sa itaas ng bangin at dahil doon ay nagsilaglaga na ang mga halimaw at inutusan naman sila ni Blue na huwag silang titigil sa pagtakbo. Sa isip-isip naman ni Gujan na mas madali silang palibutan ng mga halimaw sa kanya na ito kaya kung lalabanan nila ang mga halimaw ay magiging mapanganib ito para sa kanila kaya naman ang mas magandang gawin nila ay ang daanan lamang ang mga halimaw. May halimaw naman sa kanilang harapan na may isang malaking blade na nagsisilbing ulo nito at dahil naramdaman nito ang mga tao ay pinaikot naman nito ang blade sa kanyang ulo at habang papabunot ng sandata si Gujan ay inutusan niya naman ang kanyang mga kasamahan na huwag silang titigil sa paglalakad dahil siya na ang bahala sa halimaw na nasa kanilang harapan subalit hindi pa man niya nabunot ang kanyang sandata ay bigla namang dumaan na parang kuryente si Blue sa kanyang gilid at agad nitong binigyan ng solid na suntok ang halimaw at parang hindi lamang napagod si Blue kahit na marami na ang kanyang nagamit na life force niya. Hindi naman makapaniwala ang babaeng ito dahil sa napakabilis daw na galaw na yun at nagawa pa nitong mapatay ang halimaw sa iisang suntok lamang. Dahil sa ingay na nalikha ng pag-atake ni Blue ay nagsilaglayga naman ang mga halimaw patungo sa kanilang lokasyon at napakarami ng mga ito. Agad naman silang sumugod patungo kay Blue at ginamit na ni Blue ang kanyang kapangyarihan at wala siyang sinasayang na oras at isa-isa niyang pinatay ang napakaraming halimaw na papasugod sa kanila. Samantala hindi man lang nakagalaw si Gujan sa kanyang kinatatayuan habang pinagmamasdan niya si Blue na lumalaban mag-isa.
Pagtapos noon ay hingal na hingal naman si Blue at sinabihan niya ang mga ito na magpatuloy na sila sa kanilang paglalakad habang si Gujan naman ay hindi makapaniwala sa kanyang nasasaksihan. Sa isip naman ni Blue na gumagaling siya sa pakikipaglaban kapag ginagamit niya ang kanyang life force at kung gagamitin niya naman ang kanyang life force para mapalakas ang kanyang katawan ay makakaya niyang mapanatiling mapalakas ang kanyang katawan bago pa man mag-umpisang bumaba ang kanyang kapangyarihan. Sa madaling salita ang kanyang kapangyarihan ay mas lumalakas kapag mas pinalakas niya ang kanyang katawan. Kapag naman ginamit niya ang kanyang life force bago siya umatake sa kalaban ay mas makakadulot siya ng mas malaking pinsala sa kanyang kalaban. Ang kanyang kapangyarihan ng life force ay bahagyang tumataas ng proporsyon kapag mas matagal niyang iniipon ito ngunit ang ibig sabihin lamang noon ay ang kanyang life force ay kumokonsumo ng mas marami at mas madaling maubos. Naalala niya naman noong nakaraan ay nakatagal lamang siya ng 2 minuto. Ngayon naman ay kinokontrol niya na ang dami ng kanyang ginagamit ngayon para mayroon pa siyang natitira. Habang siya ay naglalaban sa mga halimaw ay tinanong niya naman si Gujan na kung saan ba ang direksyon ng kanilang base. Sabay naman na sumagot sina Gujan at ng babaeng maikli ang buhok na sa banda roon. Hindi naman makapaniwala si Gujan na alam pala ng babaeng ito ang direksyon patungo sa kanilang base. Napangiti lamang ang babae sa kanya. Napansin naman ni Gujan ang kanilang inaapakan na mayroon ng bitak at ang may gawa pala ng pagkabitak ng lupa na kanilang dinadaanan ay ang halimaw na mayroong parang pangbutas sa bato at nagulat naman si Blue dahil dun. Dahil sa ginawa ng halimaw ay bumigay ang kanilang inaapakan at nahulog silang lahat. Makalipas ang ilang saglit ay nagawa naman ni Blue ang makaligtas mula sa pagkahulog at parang napinsala ito ng hindi naman seryoso. Nakaligtas rin ng babaeng maikli ang buhok at hingal na hingal naman siyang sinasabi na muntik na siyang madurog. Samantala si Blue naman ay biglang nagulat dahil nakita niyang naipit si Haro ng malaking bato sa binti at nahihirapan itong makaalis. Hanggang dito na lang muna mga bossing. Kung gusto mong subaybayan ang kwentong ito, mag-like, comment, at subscribe at i-hit mo na rin ang notification bell para ikaw ang unang makapanood pag may bago tayong upload. Kita-kits sa susunod mga boss.